Tamaan na ang tamaan. Ayan po yung binigyan diin ni Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Casio sa gitna nga huya ng kanilang pagkakatukoy sa mga nasa likod ng iligal na operasyon ng Pogo sa Pampanga. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Casio, sinabi ho nitong hindi nila tatantanan ang mga taong nan-torture umano at nangidnap sa mga biktima sa loob ng Pogo Hubs. Well, identify naman natin kung sino mga nasa likod nito. Talagang hindi tatantanan ng national government na mapapanagot natin ang mga ito. Lahat ng mga operators nila, mga managers nila, maging yung mga Pilipino na kumanlong dito, hindi papayagan ng national government. Ayon pa kay Casio, matigas ang direktiba ho sa kanila hinggil sa investigasyon. Susundin daw ho nila kung saan man sila dadalhin ng ebidensya. Sa dami raw ng kasong pwedeng isampa sa mga nagpapatakbo ng Pogo na yan, mabubulok na lang ang mga ito sa kulungan. Alam mo, pati tax evasion, makapasuhan din po natin ito ng murder, physical abuse, at napakarami hong kaso talaga. Talagang pag nahatulan, dahil sigurado namang mahatulan sa dami ng ebidensya, ay mamamaya pa na po't mamatay na sa loob ng kulungan ng mga taong nasa likod nito. Kaya itong isang halimbawa, itong si Mayor Kapil, kunwari ka pa na wala kang kasalanan, kung nagawa ni Vico Soto ipasara ang Pogo dyan sa Pasig, bakit di mo nagawa? Ang patron mo dyan, alam mo sino? Si Bong Pinida. Kasi lumalabas sa aking pagsusuri, si Bong Pinida ang pinakahari ng Pogo sa Pampanga. Sunod-sunuran lang yan si Lito Lapid na binigyan din ng parte ng lupa dyan sa Pogo Hub dyan sa Porac, Pampanga. Si Mayor Kapil, kapal mukha mo talaga. Halos araw-araw pumapasok ka dyan sa Pogo. Ang bahay mo katabi lang dyan. Tapos sabihin mo, hindi mo alam. Ano ka? Kapal talaga na mukha mo. Mag-resign ka na. Nilalagay mo na sa balag ng alanganin ang buong Kapampangan. Mayor ng Porac, Pampanga na si Mayor Jean Kapil, nag-ala Mayor Alice Guo dahil nagtodo tanggi sa pagkakasangkot nito sa Pogo Hub na nakatayo sa 10 ektaryang lupain ni Senator Lito Lapid sa Porac, Pampanga. Tila nahawa na nga si Mayor Jean Kapil kay Mayor Alice Guo sa pagsisinungaling matapos nitong itanggi na wala siyang alam sa iligal na operasyon ng Pogo Hub sa kanyang lugar. Ani pa niya ay kinukundina niya ang mga gawaing ganyan at kailanman ay hindi niya pahihintulutan sa kanyang komunidad. Sa flag raising ceremony sa Porac Municipal Hall, sinamantala ni Mayor Jean Kapil ang pagkakataon na talakayin ang naging rescue operation ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Pogo Hub sa Lucky South Outsourcing 99 INC at dito niya itinanggi na may koneksyon siya sa mga ito. Batid ng lahat na kasama sa mga protektor si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at Senator Lito Lapid sa tinaguriang most notorious Pogo Hub sa Pilipinas, ang Pogo sa Porac. Ayaw rin maniwala ng mga netizens na hindi kasama sa protektor at kasabwat si Mayor Jean Kapil kahit itanggi pa niya ito dahil talagang imposible iyon. Saad pa ng mga netizens, imposibleng walang alam ang mayor. Lahat ng mga nangyayari sa lugar niya, alam niya yan sigurado, mapa-illegal man o legal. Sadyang natatakpan lang ang bibig ni Mayor sa malaking halaga na binibigay ni Gloria at Lito Lapid. Mga ganit sila sa pera. Dapat lang talaga managot. Lahat ng mga property ni Mayor kunin ng gobyerno at itapon ang buong pamilya niya sa malayong lugar ng Pilipinas para hindi sila pamarisan ng mga public servant na katulad niya. Alisin lahat ng mga politiko na sangkot sa Pogo dahil sila mismo ang salot sa bansang Pilipinas. Ikulong silang lahat na sangkot sa Pogo. Alisin na din si Lito Lapid sa Senado. Mga kababayan, mag-rally para paalisin si Lito Lapid sa Senado. Alisin na din si Gloria. Yung mga protektor ng Pogo, kasuhan na din. Kahit pa politiko kung mali ang ginagawa, bakit? Hindi ba pwede kasuhan? Kalokohan yan. Ginagamit lang nila ang posisyon nila para magkamal ng maraming salapi. Alam mo, Mayor Kapil, kung ano mga pinagbabanggit mo, kesyo,
maraming violation ng Pogo. Ay bakit hanggang ngayon mo pinasara? Nagkunwari ka pa. Ikaw nga nag-approve ng building permit yan. Tapos sabihin mo, maraming violation, mga fire clearance, wala. Kapal na mukha mo, kung nagawa ni Vico Soto, bakit di mo magagawa? Ha? Mayor Kapil ng kapal mukha ng Purak Punggo, mas makapal pa mukha mo kay Alice Go ng Bamban Tarlac. Kaya itong isang halimbawa, itong si Mayor Kapil. Ha? Kunwari ka pa na wala kang kasalanan. Kung nagawa ni Vico Soto ipasara ang Pogo dyan sa Pasig, bakit di mo nagawa? Grabe ka ko, ano ko ba nga, nagdi-deny ka ng protector ka ng Puga? Pogo pala, Puga, di Puga. Nako naman talaga to si Mayor Kapil, oh. Ang patron mo dyan, alam mo sino? Si Bong Pinida. Kasi lumalabas sa aking pagsusuri, si Bong Pinida ang pinakahari ng Pogo sa Pampanga. Sunod-sunuran lang yan si Lito Lapid na binigyan din ng parte ng lupa dyan sa Pogo Hub dyan sa Purak, Pampanga. Si Mayor Kapil, kapal mukha mo talaga. Halos araw-araw pumapasok ka dyan sa Pogo. Ang bahay mo katabi lang dyan. Tapos sabihin mo, hindi mo alam. Ano ka? Kapal talaga na mukha mo. Mag-resign ka na. Nilalagay mo na sa balag ng alanganin ang buong Kapampangan. Binasag na ng mayor ng Porac, Pampanga ang kanyang katahimikan. Ayon kay Mayor Jaime Kapil, hindi sa protektor ng Pogo. Yan ay matapos madiskubre dito sa kanilang bayan itong pinakamalaking Pogo compound na sinalakay ng mga otoridad dahil sangkot umano sa pang-torture, human trafficking, scam at prostitution. Sa flag raising ceremony sa munisipyo kanina, sinabi ni Mayor Kapil na ngayong 2024, hindi nila binigyan ng local permit ang Lucky South 99 na nag-ooperate sa naturang Pogo compound dahil may paglabag ito sa regulasyon ng BFP o Bureau of Fire Protection. Kung protector daw siya ng Pogo, dapat pinalusot na niya ang simpleng violation na ito sa BFP. Git pa ni Mayor, hindi niya pagmamayari ang lupang kinatatayuan ng Pogo compound. Bago pa raw siya naging mayor, nakatayo na ito. Wala raw nakarating sa kanyang reklamo ng mga biktima ng pananakit doon sa naturang Pogo. Kung meron daw, baka siya raw mismo ang nanghingi ng search warrant para i-rescue ang mga biktima sa loob. Nitong May 3, binalak daw nilang inspeksyonin ang loob ng Pogo compound pero hindi raw sila pinapasok. Kaya nagpapasalamat daw sila sa PAOK at nangakong handa sila makipagtulungan sa national government. Panawagan naman ni Mayor sa mga taga-Porac, huwag maniwala sa fake news. Sana raw magtiwala pa rin sila sa kanyang liderato. Hindi raw sa gagawa ng kapapahamak ng kanilang bayan. Lala ngayong tanghali, magre-resume ulit yung search operations ng PNP-CIDG dito sa loob ng Pogo compound. Day 4 na ngayon ng paghalugog sa mga pwede pang makitang ebidensya doon sa loob. Sa 46 na buildings, 12 pa lang ang nasusuyod ng mga pulis. Ay nako, hanggang saan mabubuhay itong Pilipinas na ito? Kaya pa ito mabuhay? Sa tingin ko, kaya natin to. Kaya natin to. Itulak natin. Kaming mga bunyog ay dedicate na. Sincero kami para ipaglaban ang kinabukasan ng inang bayan. Isa lamang aming pananaw, katotohanan. Kaya, huwag ka na magmaang-maangan, Mr. Mayor Jing Kapil o Kapal. Saan ka kumuha ng kapal na mukha? At ngayon, sa susunod, isisiwalat natin kung paano inagaw ang lupang yan. At isasiwalat din natin kung paano konektado sa Pogo ni Remulla dyan sa Cavite, yung Pogo sa Bamban at Purak, Pampanga. Kaya pati naman ang Pogo dyan sa Mandaluyong kay Secretary Binhara Balos, dyan naman sa Pasay kay Mayor Calixto, dyan naman sa Makati kay Mayor Binay. Kung sincero kay Mayor Binay, bakit hindi mo tanggalin yung Pogo? Isara mo Pogo dyan sa Makati. Nagkunwari lang kayo naman dyan, mga Cayetano, kung sincero kayo, isara niyo yung Pogo dyan sa Taguig. Puro lang kayo mapagkunwari.
Tapos pinagkikitaan pa ninyo ng malaki, bilyon-bilyon. Ano na nangyari dyan sa building na ipapatayo para sa building ng Senado? Mula sa 8.3 billion, naging 23 billion, mahigit 10 billion ang kikitain naman ninyo dyan, mga senador kayo. Mga putsa kayo, mga senador kayo. Kunwari pa kayo, kunwari. Ay, nako. At least meron tayong tinatag na a few good men. Yun lamang ang ating maasahan. Hanggang saan tayo itatawid nito? Sana mayroon mga taong gagaya nila magtatawid sa atin patungo sa sunod na kinabukasan. Wala tayong masahan kay Digong Duterte. Kasi si Digong, busy siya kay Kibuloy. Nandirate siya ng 3 batalyon, 2 batalyon ng SAP at 1 batalyon na nakaback up mga sundalo. Wala tayong masahan kay BBM kasi si BBM panay kasinungalingan, panay lamang unwari ang kanyang mga ginagawa at panay kasama niya ang kanyang Romualdez na pinsan, walang ginagawa kung ginagasta ang pera ng bayan, kuno, akap-apap, ayuda. Saan ka naman makakita ng ayuda? Pupunta ka sa isang lugar, pupunta ka doon sa Davao del Norte kasi kakompetensya mo mga Duterte, mamimigay ka ng 1 bilyon, nangangailangan bang tao ron? Hanggang ngayon hindi niya inaksyonan, hinihingi ko pa naman na i-TRO, ipatigil mo na yung AKAP funds na yan kasama sa pundo ng 12 billion dyan nagagastahin sa plebisito sa COMELEC. Hinihingi ko ipatigil. Hinihingi ko rin ipatigil muna yung 276 billion na pundo sa pork barrel ng mga congressman. Pero hanggang ngayon, walang ginagawa ang Supreme Court. Ano ba naman yan? Yung inyong tao, yung inyong korte dyan sa Malolos, Bulacan, Branch 14, nagpalabas ng search warrant para sa Pugo Purak. Tapos babawiin, anong klase? Nakakakita ka ng kaso na nagdesisyon ng judge tapos babawiin, anong klase? Judge, lahat ng judge na nakikinig sa akin, lahat ng abogado na nakikinig sa akin, lahat ng justice na nakikinig sa akin, alam nyo yan, kapag nagdesisyon na ang sinumang judge sa isang kaso ay hindi na niya pwedeng bawiin. Ganon lamang ho kasimple. Bakit? He is already deprived or lost. He has lost jurisdiction once he has acted or she has acted on the case. Sobra kayo tapos ng isang araw namatay ang prosecutor na babae, binaril dyan sa Digos. Ano namang proteksyon makukuha ng lahat ng tao sa inyo? Puro kayo papugi. Tapos ito, parang hindi kayo, wala man nakamalang narinig sa kanila. Narinig mo ba yung mga senador na reelectionist na kumakanta laban sa Pugo? Wala. Ang tumitira lamang sa Pugo, laban sa Kubo ay, sino? Si Wing Gatchalian, sa Risa Hontiveros. Pasulpot-sulpot yan sa Loren Ligarda. Si Rapi Tulfo, pakyut-kyut din. Si Gigo Estrada, pakyut-kyut din kay Mayor Alice Go. Halata na may crush kay Alice Go. Kita mo dyan, nakita mo ba dyan si Bong Revilla? Wala. Nakita mo ba dyan si Lito Lapid? Wala. Kasi siya pala guilty rin. Nakikita mo ba dyan si Amy Marcos? Wala! Nakikita mo ba dyan si Cayetano? Wala! Si Jesus Cordero? Wala! Si Binay? Wala rin! Ay, nako. Si Robin Padilla? Wala rin! Sino pa? Si Bungo? Wala rin! Si Bato? Wala rin! Yung mga pagnain, mga wala, huwag nyo na iboto. Yan, mga yan. Please lang. Ay, nako. Kaya, Mayor Jing Kapal, sobrang kapal mo. Mayor Jing Kapal. Ano ba ang nangyayari sa ating mga kababayang katutubo? At malamang sa malamang, hindi lamang po sa Bamban nangyayari yan. Nangyayari yan sa iba't ibang lugar ng Pilipinas na kung saan marami ho tayong mga katutubo na binibigyan ng karapatan na yung lupa ay mapanatili sa kanilang pag-aari. Okay, Ma'am Pyra, nasa linya rin si Kuya Oscar Rivera.
ang tribal leader Yes. ng CADTI 025. Okay. Alam mo, Oscar Rivera, alam ko kung sino ang nag-o-occupy ng Orchids Farm, si Mr. Chua. Meron pa siyang 1 o 2 taon dun sa kontrata nyo. Diyan ka kumukuha ng pampatayo mo ng bahay. Alam ko yan. Kung paano nagsimula yung bahay na yan. Alam ko yan. Alam mo, patunayan mo pa yan. Sandali lang. Kuya Oscar, teka lang. Yes, Kuya Oscar. Kuya Oscar, teka lang po. Mali pong binabanggit ni Ma'am Paira, bibigyan ko kayo ng pagkakataon para po magsalita, Kuya Oscar, okay? Okay. Okay, sige. Okay, as you were saying, Ma'am Paira Lucas. Yes, ang Orchid Farm na yan, ang si Mr. Chua, kilala ko. Actually, late last year at hanggang early this year, gustong makipag-usap sa akin ni Mr. Chua. Kahit magharap-harapan kami. Dahil nga sinusumbong nila si Oscar Rivera na pinakontrata niya kay Mayora yung Orchids Farm. So, Okay? ang Sabi kanina ni Oscar Rivera, ito lang, sandali. Sinasabi niya, binayaran daw ng CDC yung may-ari. Huwag kang maniniwala, Karoji, sinungaling siya. Okay. Sinungaling siya. Okay lang. Hanap tayo ng dokumento sa CDC kung binayaran yung mga may-ari. Okay. Sige. Sinungaling yan. Okay, teka muna, Ma'am Paira, ha? Nagpunta sa akin ang mga may-ari. Nagpunta sa akin. Sige, okay. Ma'am Paira, ha? Teka lang po, ha? Wag mo muna kayo magsalita. Kailangan natin mapakinggan si Kuya Oscar sa usapin nito para malinaw. Okay. Kuya Oscar, nasa niyo po pagkakataon ukol po sa sinabi niya. Kuya Oscar. Yes. Okay. Ang gusto ko, lahat ng sinabi niya, patunayan niya. Patunayan niya lahat ng sinabi niya. Kasi nakadokumento dapat. Papatunayan ko. Teka muna, Ma'am Paira. Teka muna. Papatunayan ko with... Ma'am Paira, teka muna. Ma'am Paira, teka muna. Sabi niya, at saka yung taong yan, walang rights dito yan. Walang karapatan makikialam sa problema ng AITA dahil isang kapampangan na sira ang utak. Kaya ako, pag sira ang utak, hindi ko kailan pa man dito, tinaboy ko yan. Tao ko sa bata yun noon yan. Nung mag-meeting ako, gusto sabihin niya, nagme-meeting kang hindi ko alam? O ano sinabi ko? Sino ka ba? Okay. Ka lang nakikisama dito sa meeting namin. Kontrol Okay. mo ako. Yan ang gusto mong sabihin na iko-control mo yung mga AITA sa mga katuwiran nila. Gusto mo kasi maghanap ka ng AITA na kaya mong paikutin. Paira, ibahin mo ako. Okay. Siguraduhin ko sa'yo, Paira, ito. Alam mo si Ernie Tulfo, si Ben Tulfo, alam mo sinabi, Paira, vlogger ka lang. Huwag kang kwan dahil tatanggalin kita, sabi ni Ben Tulfo. Nung kailangan mo, Oscar Rivera, lahat binastusan ko kayo. Kung kailangan niyo ako, Ma'am Paira, teka lang po. Teka lang po. Paira, napapanood. Malayo na yan. Malayo na yan. Ma'am Paira. Malayo na yan. Okay. Ito lang sasabihin ko. Ben Tulfo. Okay, Ma'am Paira, teka lang po, ha? Ito lang sasabihin ko, Karoji. Teka muna. Isa-isa po, hindi po tayo magkakaunawaan. Yes. Alright. Okay, sige po. Isang kasinungalingan ang sinasabi ni Oscar Rivera na yung mga may-ari ng lupa na 54 hectares doon sa Orchids Farm ay binayaran ng CDC. Wala tayong makukuhang dokumento doon. In fact, nag-request ako kay Director De Banadera ng mga documents. Ang sabi niya, walang alam ng CDC doon sa pag-take over nung Orchids Farm. So ngayon, ang sinasabi ni Oscar Rivera, ang sinasabi niya, binayaran daw yung mga may-ari. Nagpunta sa akin yung mga may-ari ng lupa doon. Nagsumbong sila. So paano mo sasabihin? Alam naman natin hindi nagbabayad ang CDC.
Ultimo nga yung 20% na joint management agreement na percentage ng mga katutubo ay hindi talaga naibibigay. So, isang kasinungalingan ang sinasabi niya na binayaran daw ng CDC itong mga may-ari dun sa Orchids Farm. Okay, ibalik natin kay Kuya Oscar Rivera. Kuya Oscar, okay na ho ba kayo? Nakainom na ho ba kayo ng tubig? Andito ako. Okay. Kuya Oscar, tubig muna, tubig ha? Tubig muna. Ang sinasabi kasi ni Pyra, puro kasinungalingan. Puro kasinungalingan at tignan mo, walang right ang Pyrang yan dito sa country. May leader na dito. Wala siyang karapatan. Sino ba siya? Hindi naman ay yung Pyra, maawa ka sa sarili mo.